So yun na nga mga bossing, no, another day, another vlog. For today's video nga pala mga bossing, napatakbo tayo sa bahay ni Tito Nelson. Ano ba naman mga bossing, yung bakal nung sidecar ko ay bumigay na. Siyado na kasing nakakaya sa mga naiisakay natin mga bossing. Pag dumadaan kami sa kaldag ay sobrang ingay na. Tapos pagdating namin dito ay ngayon ko lang din napansin na luwag na rin pala itong kadena ko. Kaya naman wala ng ano ay binanata na talaga ni Tito Nelson yan. Dahil basic lang daw sa kanya yung mga gantong sira. Ali sa mga hindi pa nga pala nakakaalam dyan mga bossing na si Tito Nelson ay isang batikan na mekaniko. At hindi lang basta mekaniko mga bossing, dahil mabangis din siya pagdating sa pagwe-welding. Bali nagre-repair nga din pala talaga siya mga bossing ng mga sidecar at mga kolong-kolong. Kaya sa mga naghahanap dyan na mabisang welder mga bossing, pwede nyo din puntahan si Tito Nelson. Dito lang yan sa may barangay Ditailit. Bali matatagpuan nyo nga lang pala yung bahay nila mga bossing sa likod lang nung school. At para hindi na kayo maligaw mga bossing, ilalagay ko na lang dito sa taas yung Facebook niya para i-chat nyo na lang siya pag magpapagawa kayo. Hindi lang yan mga bossing, dahil hindi lang basta sidecar ang kaya niyang weldingin. Gumagawa din siya mga bossing ng bakod, gate, bintana o kahit ano pa, basta welding yan mga boss ay kayang-kaya ni Tito yan. Kung wala naman kayong time mga bossing na makapunta sa bahay nila Tito, ay pwede niyo siyang i-message sa may messenger niya at siya na mismo ang pupunta sa bahay nyo. Siyempre basta malapit lang naman mga bossing, hindi katulad ng mga bahay na nasa dulo na ng mundo. Oh, ano ka na? Habang nag-ayos nga si Tito dito mga bossing, ito ay nakita pa namin yung anak nung tiger nila. Sabi mga bossing, ang cute pala ng tiger pag bata pa, ngayon lang tayo nakakita. Ito nga pala mga bossing, habang nagwe-welding si Tito dyan ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout sa'yo bossing, Biens Bangayan. Sensya na bossing, ngayon lang natin na-shoutout yung pangalan mo. Sa'yo din bossing, Boss Drea Yard, Ma'am Kadayakan, salamat sa suporta nyo mga bossing. At sa mga gusto pa nga palang magpa-shoutout dyan, ay wag na wag nyong kalimutang mag-comment sa ating mga video. Naman kapag nag-voice over tayo mga bossing, ay maisingit natin yung mga pangalan nyo. Sensya na nga din pala mga bossing sa ating boses dahil medyo namamalat ang kuya nyo. Ano ba naman mga bossing, ay napakatindi nung panahon dito sa amin sa Baler. Mga araw ng sobrang init sa umaga mga bossing, tapos biglang bubuhos yung malakas na ulan sa hapon. Ewan ko na lang din talaga sa inyo mga bossing kung hindi kayo sakitin sa ganoong klima. Pero okay lang yan mga bossing, ang mahalaga ay cute pa rin si Bebe Kes. Oh, ano ka na? O siya mga bossing, balik na nga lang pala tayo dito sa ginagawa ni Tito. Dahil boring nga tayo dyan mga bossing at wala tayong magawa. Kaya naman ito ay pinakilaman natin yung pag-a-adjust ng kadena. Alam ko naman sa inyo mga bossing na basic lang ang pag-a-adjust ng kadena. Kaso nga lang sa ating mga bossing ay first time pa lang natin gagawin to. Alam ko may magsasabi na naman dyan mga bossing na tricycle driver, tapos yung basic na pag-a-adjust lang ng kadena ay hindi niya alam. Pagpasensyaan nyo na muna ang kuya nyo mga bossing, dahil tulog ako noon nung inaaral ang pag-a-adjust ng kadena. Nag-aaralan ba yun? Oh, ano ka na? At ito na nga ang kinalabasan ng pag-a-adjust natin ng kadena mga bossing. Ito, nirepair pa ni Tito. Paano ba naman? Tagilid na yung gulong. Sabi naman yan mga bossing, paano tayo magiging mekaniko nito? Yung simpleng pag-a-adjust lang ng kadena ay hindi pa natin kaya. Pero okay lang yan mga bossing. Pwede pa naman tayo mag-change career. Siguro nga ay para talaga ako sa pagiging artista. Oh, ano ka na? Ang kapal ng mukha mo, boy! Sabi yung pakiramdam ko ngayon mga bossing sa pagbo-voice over ko, feeling ko mawawala na yung boses ko. Pero syempre hanggat meron pa mga bossing, ilalaban natin tong voice over na to. At ang malupit pa dyan mga bossing, ako na nga yung nagpagawa, ako pa rin yung pinamerienda nila Tito. Feeling ko lugi ako mga bossing, ano? Oh, ano ka na? Oh, lalaw boses. As 33 seconds na lang, kayanin na natin to. So siya, balik tayo sa ginagawa ni Tito mga bossing, no? Bali mapapansin nyo lang talaga sa mekaniko kung talagang matikas. Pag marunong maggawa ng DIY kapag kulang ang gamit. Tulad na lang ng ginawa ni Tito dyan mga bossing, dahil walang bracket yung ipapakabit nating salamin sa kanya, ay ginawa na lang niya yan ng paraan. Kung sa iba ko ipapagawa yan mga bossing, ay panigurado papabilin pa ako ng bracket. Kaya kung ako sa inyo mga bossing, kung may gusto kayong ipa-repair, ay pagawa nyo na lang din yan kay Tito. Proven and tested ko na mga bossing na matibay talaga yung mga ginagawa niya. O siya mga bossing, dahil tapos na rin ni Tito gawin yung tricycle ko, ay dito ko na lang din tatapusin tong video na to. Bye bye!